Ayan, good morning sa lahat at Happy Lord's Day. Ayan, puri ng Panginoon. At napakabilis ng panahon ay March na po tayo. Muli, purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan sa atin. Patuloy tayo sa pagpuri at pagpasalamat sa kanya. Psalm 100. Make joyful noise to the Lord, all the earth, and serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan sa atin. Tunay kang dapat kang purihin. Narito ang iyong mga hinirang, ang iyong mga tinipon, tinawag, at ang dinala ng iyong Ama sa iyo upang makasama sa iyong kawan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa katapatan mo sa amin. Panginoon, hindi namin kayang pantayan ang iyong ginawa, ngunit kami ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa iyo. Ng papurit, mag-awit ang aming gagawin. Maraming salamat, Ama. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayo at awitan natin ang ating Panginoon. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, by day and by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy dear child, thou in me dwelling, with thee reconciled. Be thou my breastplate, my sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul shelter, thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my power. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won.
May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Tayo po'y maupo muna. Now we have a reading of the law. Mula sa 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 11. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this the love of the God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Tayo po yung manalangin at ito ay pagkakataon natin na manalangin sa Panginoon. We can have our humingi ng kapatawaran sa mga nagagawa sa araw-araw. So, we have time to prayer. Ngayon naman, ang pagkakataon natin sa panalangin at ng confession natin. Take this as na personally nating kino-confess and sa pamamagitan ng pag-confess natin ng sama-sama as a church. Sige, maaari po tayong tumayo at magkakaroon tayo ng salitang pagbasa mula sa Daniel chapter 9 verse 4 hanggang 10. Sige po, ang uunahan ko po at ang susunod na slide ay sa inyo. I prayed to the Lord my God and made confession, saying, O Lord, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. We have not listened to your servant as the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. To us, O Lord, belong open shame, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against you.
and have not obeyed the voice of the Lord our God by walking in His laws, which He set before us by His servants, the prophets. Amen. Puri ang Panginoon. Patuloy tayo. At ito naman, sa ating pag-confess kanina at paghingi ng kapatawaran, ito ang ating assurance ng ating pardon o pagpapatawad sa atin. Mula sa Hebrews chapter 4, verse 5 hanggang 16. And again, in this passage, he said, "They shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, again he appoints a certain day, today, saying through David so long afterward in the word already quoted, Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua has given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered the God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter the rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of the spirit, of joints and of marrow, in discerning the thoughts and the intention of the heart. And no creator is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace, help in time of need. Tayo po'y muli mawit ng papuri sa Kanya. This life I live is not my own, for my Redeemer paid the price. He took it to be His alone, to be His treasure and His prize. The things of earth I leave behind, to live in worship of my King. His is the right to rule my life. Mine is a joy to live for Him. I died to sin upon the cross. I'm bound to Jesus in His death. The old is gone, and now I must rely on Him for every breath. With every footstep that I tread, what mysteries He has in store. I cannot know what lies ahead, but know that He has gone before.
that pierced the grave, a power that rolled the stone away, a sound of life, I know I'm saved. The voice of God has called my name. So I will rise and in the air behold the glory of the King. I will not fear to meet him there. I know my life is hid with him. So I will rise and in the air behold the glory of the King. I will not fear to meet him there. I know my life is hid with him. Lord, our feet have wandered all the earth, unsatisfied, drinking from a sea of emptiness has left us dry. So we turn our eyes to Christ our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you, living water, word of life you are, forever true. Every blessing, joy abounding here in knowing you. So we fix our eyes on Christ our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you. Grace for the guilty, help for the needy. Jesus, you satisfy our souls. Strength for the weary, hope for the grieving. Jesus, you satisfy our souls. Healer of sickness, fountain of goodness. Jesus, you satisfy our souls. Faithful provider, gracious redeemer. Jesus, you satisfy our souls. Mighty in power, awesome in splendor. Jesus, you satisfy our souls.
all the perfecter, keeper, sustainer, Jesus, you satisfy our souls. Kaiser, treasure, there is none like you. Precious Jesus, there is none like you. Kaiser, treasure, there is none like you. Precious Jesus, there is none like you. Maari po muna tayong maupo. First Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 13. The saying is trustworthy: if anyone aspires to the office of overseer, he desire a noble task. Therefore, for an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, able to teach, not drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into the snare of the devil. Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to too much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. And let them also be tested first, then let them serve as deacons. If they prove themselves blameless, their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Let deacons be the husband of one wife, managing their children and their own household well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Tayo may manalangin. Salamat, Ama, sa iyong patuloy ng pagsama sa amin, patuloy mo pagtipon sa amin. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob sa pagkakataon, sa panahon, sa pag-iingat sa amin sa pagdala rito. Maaaring ba sa amin ay hindi na narito pagkat sila ay may karamdaman at patuloy namin pinapanalangin. At si Sister Ivy ngayon ay ganun pa rin nagpapagaling. Nawa Panginoon ang kanyang karamdaman ay kung loloobin mo ay maalis at magbigyan siya ng konting ginhawaan sa kanyang nararamdaman sa panahon na ito. Gayon din naman na provide mo kung anumang pangangailangan niya, financially man, mga gamutan, o ang mga bagay na kailangan niya upang matugunan ang pangangailangan niya sa kanyang karamdaman. Yun din sa iba sa amin na maaaring mayroon din karamdaman sa katawan. Kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila at yun din pwede mo gamitin ang mga gamot, mga doktor na tumingin sa kanila upang mabigyan ng tamang gamutan, Panginoon,
at bigyan din sila ng kapahingaan. At kami po ay umaasa na makakasama namin sila muli sa sumusunod na mga linggo dito sa inyong pagtitipon sa simbahang ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming bansa at itong darating na malapit na darating na eleksyon ay nawa Panginoon ay bigyan mo kami ng karunungan upang iboto namin kung sino ang nararapat, kung sino ang may nais na maglingkod ng tunay talaga sa kanyang bayan. Pagkat alam namin, Ama, na ito ay responsibilidad namin bilang mga mamamayan na magtalaga ng nararapat na mangangalaga sa aming bayan. Kaya Panginoon, hindi namin magagawa ito nang walang karunungan nagmumula sa iyo. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan upang mapili ng tama at nararapat. Gayon din, nawa ingatan at bigyan mo ng kapayapaan at nawa hindi magkaroon ng kaguluhan o anumang violence sa pagganap ng eleksyon, sa araw ng eleksyon, Panginoon. Gayon din sa buong proseso nito, nawa maging tapat at walang pandarayang mangyayari o pangsasamantala o pag-aabuso, Panginoon. Kayo po ang Diyos ng kaayusan at ng katarungan at ang nagbigay ng nagkapayapaan sa amin. Kaya Panginoon ay kami pa rin, sa iyo pa rin kami umaasa ng mga bagay na ito. Ngayon pa man, Panginoon, saan man mangyari sa halalan na ito, hindi ito malampas sa iyong kaalaman at alam mo ang nararapat at mabuti para sa amin. Kaya Ama, maraming salamat sa pag-iingat at patuloy mong pagngangalaga sa aming bansa at sa nawa ang ingatan mo rin ang mga kalusugan ng mamayan at alam namin na may karamdamang umikot na mahirap din silang pigilan, ngunit kayo po nawa ang mag-ingat sa amin. Gayon din sa mga natural disaster na nangyayari, kayo rin po ang mag-ingat sa aming bansa. Ng GCash, isa nyo lang po, pwede po pa-flash nung ayan, ang ating, ayan, ang number ni Pastor Nick, pwede nyo pong i-send by GCash or Maya, at hanggat maaari, specify nyo po, at least para malaman ni Pastor Nick. At magandang dito rin ma-send dito kasi mabilis lang po ma-mobilize yung pera sa pamamagitan nito. At hanggat maaari, lagyan nyo po ng details kung para saan ang pananalaping yung i-send dyan sa number na yan. Ayan, at ang patuloy ang ating announcement. Yan ang ating morning service, patuloy pa rin every 10 a.m. At meron po, napansin nyo kanina nung pumasok kayo, may nagtitipong bata doon sa mesa kasama ni Pastor Kyle sa kanyang may bahay. Meron po silang Sunday school, yung mga kabataan po na nagbabasa ng Biblia at sila ay merong tinitingnan na passage upang sila ay mag-share about isa kung anong nakikita nila. So kung meron kayong mga kabataan, maaari nyo pwede pong isama at nag-start po sila ng 9:20 at pwede nyo na pong papuntahin dito ang mga kabataan. Anong mga age range, Pastor Kyle? Anong age ng age? Okay po. Mga third. Ayan. Yun po. Pwede nyo po, kung meron kayong mga kabataang pwede nyo isama, pwede nyo welcome po. Na next week, meron din po rin sila. Ayan. Pagkatapos niyan, 10 a.m., meron tayo at hanggang 12, ang ating morning service. Ito nga, ang ating morning service. At nag-start tayo ng 10 a.m. hanggang 12. At after that, meron tayong lunch. Invited pong lahat na pwede rin kayong makasama sa amin. Nagla-lunch kami dito na sama-sama. Provided na yung rice, pero yung food, pwede kayong magdala kung gusto nyo. At pwede rin tayong bumili dyan, kanya-kanya. O maaari din kayong mag-share kung mayroon kayong dala. Good din po yun. Pero ang kagandahan po dyan ay tayo sama-sama at pwede tayong mag-discuss habang tayo ay nagla-lunch, i-discuss din natin, pwede rin natin discuss about the sermon, kung ano po yung pwede nating ating nakitang
maganda o nagtatak sa'yo at pag-usapan kung may mga question kayo, yun ang pagkakataon nyo, mag-question tungkol din sa sermon. Ayan, and then meron tayo every week meron tayong after ng ating kainan, first Sunday meron tayong members meeting, and second Sunday prayers meeting naman. Yung members meeting mahalaga ito para malaman at makita natin yung ating paano ba ang nangyayari sa ating simbahan. At in prayer meeting, mas maganda na makadalo rin kayo rito, no? We encourage you to pray one another. Ipagkakataon natin na panalangin ang bawat isa. And then third Sunday, learning our songs. Ito yung yes, members meeting. Third and fourth. Okay. Sige. Third, fourth, and fifth. Yan, isang mahalagang announcement ito na bilang member para maintindihan natin bakit kailangan natin maging member ng simbahan. So, how important is this? Kung ano ba yung sinasabi din scripture about this. Pero, I-encourage you, all who aspire, who want to be a member, or kahit yung member na, sumama na rito. Sa third, fourth, and fifth Sunday. Kaya we encourage you to na sumama kayo. Lahat yan may papaliwanag yung mga bagay na ginagawa natin. Kasama na yung ating maaaring baptism, kasama yung ating yung kainan dito, yung communion natin, at papaliwanag kung paano o gaano ito ka-importante. Basta all in all, dito natin maunawaan kung ano ba talaga ang dapat maging member o ano ang kahalagaan ng pagiging member. So, we encourage you, church members, either church member, maganda, kung church member, sumama na rin. At yung ang nagusto na magpa-member, we highly encourage you na sumama. Sa third, fourth, and fifth Sunday. Ayan, binago natin ng konti. So, salamat. And then, after that, we have 4 p.m. Kasi mayroon tayong service 4 p.m. hanggang 6, which is our vesper service. Ito yung para ito tayo ay nag-study ng ating doktrina sa pamamagitan ng sermon. So, sermon type siya. At para maunawaan natin ang ating beliefs at para kung hindi tayo yung pulot lang ng pulot, para maintindihan natin kung dapat ito kasi nanggaling ito sa scripture. So, yung mahalaga rin. So, we encourage you, kung naka-attend kayo ito sa umaga at may time kayo, we encourage you na pumunta rin, bumalik tayo sa hapon at sa mahalagang bagay nito. Pero kung wala naman, so okay lang, pero we encourage you na kung sakali na makapunta kayo hanggang sa hapon. Since it called to be Lord's Day, hindi po yung kaya nga buong araw, kaya nga Lord's Day. Ayan. So we encourage you to sumama sa amin sa ganyan. And then, ayan, sige. Meron tayong confession mula sa Heidelberg Catechism at maaari po tayong tumayo kasi confession po ito. Babasahin natin ito ng salita din pagbabasa. Ayan. Unahan ko ang question. Question, why is he called Christ? Ito po yung Heidelberg Catechism, question and answer number 31. Okay, ang question ulit, why he called Christ, meaning anointed? Sige, kayo po, basahin nyo, sabay-sabay. Anointed. Spirit. Be our chief prophet and teachers who fully reveal us concerning our deliverance. Our high priest delivered us by the one sacrifice in his body, who fulfilled the eternal King, over us by his word and spirit, and who guides us and keeps us in the freedom he has won for us. Tawagan ko po yung praise team.
He has done great things. We will say together, we will feast and weep no more. We will not be burned by the fire. He is the Lord our God. We are not consumed by the flood. Upheld, protected, gathered up, we will feast in the house of Zion. We will sing with our hearts restored. He has done great things. We will say together, we will feast and weep no more. In the dark of night, before the dawn, my soul, be not afraid, for promised morning, oh how long. O God of Jacob, be my strength. We will feast in the house of Zion. We will sing with our hearts restored. He has done great things. We will say together, we will feast and weep no more. Every vow we've broken and betrayed, you are the faithful one. And from the garden to the grave, bind us together, bring shalom. We will feast in the house of Zion. We will sing with our hearts restored. He has done great things. We will say together, we will feast and weep no more. We will feast in the house of Zion. We will sing with our hearts restored. He has done great things. We will say together, we will feast and weep no more. Tayo po ay makakaupo muna. Ayun, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa and Happy Lord's Day. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo Happy Lord's Day. Sa mga nasa tahanan, Happy Lord's Day po sa bawat isa sa inyo. So mga kapatid, katatapos lang ng ating series tungkol doon kay sa book ni Peter, no? Yung first and second Peter na tinalakay natin. Ngayon naman, may panibagong book tayong tatalakayin. At ito iisa-isahin natin, no? Upang malaman natin ano nga ba yun talagang sinasabi. So, yung book na ating pag-aaralan ay yung book ng Philippians, no? So, bago yun, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na paggabay at pagsama niyo sa amin, Panginoon, sa pagdako niyo sa amin sa lugar na ito.
Ang dalangin namin, Panginoon, manguna ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong katotohanan, Panginoon. Lord, ang inyo pong lingkod ay gamitin nyo lamang, Panginoon, at hayaan nyo na ihayag ang inyong katotohanan at upang ito ay aming sama-samang ipamuhay, Panginoon. Ikaw ang siyang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, ito po ay book ng Philippians. At ang book ng Philippians ay, ang author niyan ay si Paul. No? Yung Philippi, ito ay isang Roman colony sa Macedonia. And its Christian community had been established through Paul's missionary efforts. So, para malaman natin na yung Philippi na yan ay yung story kung paano yung church sa Philippi ay nag-umpisa, mababasa natin siya sa Acts chapter 16. So pag binasa natin doon natin makikita, no, kung paano yung umpisa, sino yung mga naging key person ni Paul nung panahon na yon, no. So doon makikita natin si Lydia, no, at yung iba pang mga na-convert nung panahon na yon. Ang Philippi, mga kapatid, ay isang sa northeastern Greece. Siya ay dating city of some importance in the Roman province of Macedonia. So sa Macedonia siya, lying on the Great Road wala tayong map, pero napakaganda nitong lugar nito kasi agriculture, no? So from the Adriatic coast to Byzantium. Originally, mga kapatid, itong Philippi na to ay founded in the 6th century of Macedon. Macedon, yung nag-umpisa ito dun sa tatay ni Alexander the Great. No? Kilala niyo si Alexander the Great. Siya yung halos magmay-ari na ng sanlibutan ng mundong ito dahil sa kanilang power. No? So, ang pangalan nun, and Great was renamed for himself Philip's City. So, bago siya naging Philippi, pinangalan kay Philip, no, ng Macedon. So, ito mga kapatid ay sinulat ni Paul nung siya ay nasa imprisoned, no, nasa kulungan. So, nagsulat siya sa church sa Philippi. When he wrote to the Philippians, and thus, yung location ni Paul kung saan siya nakakulong at saka yung date ay uncertain, hindi sigurado, no? Mayroong iba na yung traditional view, sinasabi na si Paul ay nasa Rome, doon siya nakakulong nung panahon na yon, at binigyan nila ng date ng AD 59 to 63. And yung modern view naman, ang suggest nila, nasa Caesarea si Paul. No? Nung isinusulat niya yung letter na to sa Philippi. Caesarea dun sa coast of Palestine. Ang date nila, 57 and 58. At yung ibang suggest ay nasa Efeso si Paul. Kasi pinagbasihan nila yung Acts chapter 19. So, ano't ano pa man, mga kapatid, ito ay sinulat ni Paul nung siya ay nakakulong, no? Kasi uncertain talaga yung location ni Paul, kung saan talaga siya nakakulong, kahit yung date nito, kung kailan talaga yung date, no? So, bigyan natin ng introduction. Ang Philippians, sa Greek, ito ay tinatawag na pros Philippesios, or to the Philippians. So, mayroon na tayong alam na Greek. Pag sinabing pros, to the, no? Tapos yung book, ay yung Philippesios. Ito ay in-address ni Paul, siyempre, sa church ng Philippi. At yung date nito
ito yung tiningnan ng mga scholar na malapit. Yung mga binanggit nating date kanina ay malapit din dito, pero ito yung malapit na tiningnan ng mga scholar, yung 60 to 61 AD. AD 60-61, sorry. AD 60-61, yung date nito. At ang author, ang nagsulat, ay si Paul. No? Para namang isinunilagay pa natin dyan. Alam na namin yan, no? Si Paul ang nagsulat. Siya lang ang nagsulat nito kasi yung binanggit niya sa verse 19, sa chapter 2, verse 19, sabi niya dito, umaasa ako sa Panginoong Hesus. Yung sinabi niyang umaasa ako. So siya yon, siya lamang. Pero kasama niya si Timothy. No? Siya yung writer, siya yung nagsusulat, pero along with Timothy. Ang theme at ang purpose ng sulat nito ni Paul, obvious purpose in writing this letter to the Philippians. Oh, ano ba yan? Sa Philippians. So, he sought to express his love kasi malaking tulong ang binibigay ng church sa Philippi kay Paul. No? Dahil para magpatuloy yung ministry ni Paul. No? Kaya itong isa sa ipinadadama ni Paul yung kanyang pagmamahal sa church ng Philippi. Pangalawa, to give a report about his own circumstances. Hindi nagpapabaya si Paul. Kaya nga nagsusulat siya eh. Nagsusulat siya. Ang sulat niya, hindi lamang para i-report kung ano yung nangyayari sa kanya, para din i-encourage yung mga tao doon sa kanilang, sa mga nangyayari. Kasi may problema na sa church ng Philippi. No? And then, to encourage the Philippians to stand firm in the face of persecution and rejoice regardless of circumstances. Ito na yung encouragement ni Paul sa kanila na manatili kayong nakatayo sa habang hinaharap natin yung mga persecutions at mga circumstances. Mag-rejoice pa rin kayo kahit na may mga pinagdadaanan kayo. Yun ang nais ni Paul sabihin sa kanyang church. Ito ay, kaya sinabi niya, kaya nag-express ng love si Paul, balikan ko lang yung una natin, kasi nga, siya mismo yung nagtayo nito. Yes, ito ay founded ni Christ, yung church. Pero si Paul ay tinawag ng Panginoon para mag-itayo yung church sa Philippi. Kaya, sobrang malasakit ni Paul sa simbahang ito, mga kapatid. And then number 4, to exhort them to live in humility and unity. Di ba sa church minsan mapapansin natin na may nag-aangatan na, no? Minsan nagkakasira-siraan na, no? Dahil 'yun sa selos, sa inggit, no? Kaya ini-encourage ni Paul na mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba at may pagkakaisa. At sa church natin, dito sa atin ngayon, mga kapatid, ito rin yung ipinararating ni Pablo sa lahat ng mambabasa ng kanyang letter. Be humble and maging unite tayo. Unity in Christ. Diba, magkakaiba tayo ng buhay, magkakaiba tayo ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng views, pero magkakaisa tayo kay Kristo. Kaya yung pagmamahal natin sa ating kapatid, minamahal natin sila in Christ. Kasi kung tayo lang, hindi natin sila kayang mahalin ng tapat. No? Minamahal natin sila in Christ. And then to warn to commend Timothy. Dito si Timothy, kinomend niya. Kasi kung paano ninyo ako iginagalang, sabi ni Paul, ganun nyo ring igalang si Timothy. Kasi si Timothy, iko-command niya,
papupuntahan niya ng Philippi sa church para mag-ayos din doon. No? Ito ay mission, mga kapatid. Kaya kung makikita natin yung mga missionary, hindi lamang sila yung basta pumunta lang sa lugar na yon, no? Mayroong pinagagawa sa kanila ang Diyos. Kaya ito ay commend niya si Timothy kasi nga kung paano ninyo iginagalang yung mga lingkod ng Diyos, ganun nyo rin igalang si Timothy, no? And then last, to warn the Philippians against the legalistic. Yung sobra ng legalistic, no? Sa atin ba meron ba tayong mga ganyan? Na pinagbabawalan ka na sa lahat ng bagay? Then, Judaizer. Yung mga alagad ni Juday. Hindi. Judaizer, yung mga Hudyo. Sorry. Mga Jew. Libertarian. Antinomians who had lived in among them. Medyo, ito na yung problema nila, mga kapatid, na kinakaharap. Kaya, isinulat ni Paul itong letter na to. So, makikita natin dito sa book, itong buong book, kasi ako po yung introduction, no? Kaya, yan po yung nababanggit natin. Ako po yung naunang mag-preach ng Book of Philippians. So, pag binasa natin itong buong book ng Philippians at sa mga susunod na mga preachers, makikita natin yung keywords dito, yung joy. Diba, no? Joy, rejoice, unity, or oneness. Hindi yun yung oneness na one God, kundi yung pagkakaisa. So, binibigyan din dito ni Paul yung oneness, yung unity. Halos 16 times na banggit ito dyan sa King James ko kasi kinuha ito eh. 16 times diyang nabanggit, no? So, tiningnan din ni Paul kung sino ba si Christ sa book ng Philippians. Christ, as seen in Philippians, sabi dito, regarding the nature, fact, and purpose of incarnation of Christ as is found in this book, Paul declares Christ as the believer's life. Si Christ yung believer's life. Kaya nga na-quote niya, sabi niya, for to me, to live in Christ. Siya yung buhay ng mga Kristiyano. At sa atin ngayon, si Christ ang ating buhay, mga kapatid. That He is the perfect model of humility and sacrificing love. Si Christ, yung perfect humility. Galing siya sa langit, bumaba sa lupa. No? Kung tayo yon, sasabihin natin, uy, nasa taas ka na, ba't bumaba ka pa? Ang taas na ng lipad mo, pero ba't bumaba ka pa? O kaya, ang taas ng lipad mo, buti nga sa'yo, bumagsak ka. No? Si Christ, naging humble siya. No? Mayroon na siyang kayamanan, maganda yung trono niya sa langit, pero bumaba siya, hindi para sa sarili niya, kundi sundin yung kalooban ng kanyang Ama. At yung purpose, yung divinity plan, ay kanyang tupdin. So, that He is the one who will transform our humble bodies into the likeness of His glorious body at the resurrection. So, walang makakapag-transform sa body natin, sa atin, mga kapatid, kundi si Christ lang. Kaya ka nagkaroon ng bagong puso, kaya ka nagkaroon na-convert dahil kay Christ sa kanyang ginawa sa cross ng Calvary. So, mga kapatid, siya yung magta-transform sa atin, no?
At yung ating body ay magiging katulad ng body ni Christ na mayroong glorious body sa pagdating ng panahon. Sa ating resurrection, mga kapatid. And He is our means of enablement in any and all circumstances of life. Sa verse 4 hanggang 12. So mga kapatid, yun lang yung laman ng book of Philippians. Uwi na tayo? So, yon. Pero, mga kapatid, sa Philippians, chapter 1, verse 1 and 2. Ito lang yung pag-uusapan natin. Dalawa lang, no? Dalawang verse lang. Philippians chapter 1, verse 1 and 2. Sabi doon, haba nito, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseer and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yun lang yung laman niya. Yung salutation, yung greetings ni Paul. No? Kaya pag nakita natin itong book ng book ng Philippians, ang ganda niya kasi mayroon siyang panimula, yung body, may wakas, at conclusion. So marunong, ngayon na ginagawa natin yun, di ba? Nauna na pala sa atin si Paul. No? So maganda yung pagkakasulat ni Paul. Bagamat yung mga wordings ni Paul ay medyo hindi nga lang talaga kung susuriin ng mga magagaling sa word ay medyo sablay, no? Pero hindi 'yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon kung paano niya kinilala si Christ. Kaya kung i-connect natin itong book ng yung Philippians sa ating Panginoong Hesus, yung magiging focus natin dito ay yung centrality of our Lord Jesus Christ sa buhay ng bawat recipients ng letter na to at yung nature of Christian identity. So tingnan natin. Number 1, servants of Christ Jesus. Hindi na tayo naglagay ng mga title pa, no, na kung saan. Ito na rin yung gamitin natin. Sabi ni si Paul and si Timothy, they identify themselves as servant of Christ Jesus. At tayo din, mga kapatid, no, ina-identify natin yung ating mga sarili na tayo ay mga servant of Christ. Amen ba tayo doon? Amen. No? Kung ikaw ay servant ni Christ, nagsasubmit ka sa Kanya. At ganoon si Paul at si Timothy, no? Highlighting their submission and devotion to Christ, to Him. Hina-highlight lagi nila yung kanilang devotion at yung kanilang submission kay Kristo lamang. Kaya, nung sinabi nila dito nung in-acknowledge nila that Christ as their Lord and Master, as their Lord and Savior, pinapakita nila sa Diyos na si Kristo talaga yung kanilang foundation. Si Kristo talaga yung kanilang Master. Si Kristo talaga yung kanilang Savior. Si Kristo yung kanilang Lord. And everything they do flows from their relationship with Him, with Christ. Ano man yung nangyayari sa kanilang buhay, ayun ay dahil sa magandang relasyon nila sa Diyos. So naiintindihan ni Paul at ni Timothy yung kanilang kalalagayan bilang isang servant of Christ ng ating Panginoong Hesus. At nakita rin naman nila na si Kristo kung paano nag-serve sa atin, mga kapatid. At yun yung kanilang tinitingnan. Yung humility at yung pagiging humble ng ating Panginoong Hesus. Yun yung tinitingnan ni Paul.
Kaya ang sinabi nila dito, servant of Jesus Christ. Hindi nila sinabing master of Jesus Christ, kundi ibinaba nila yung kanilang sarili nang mas mababa pa sa ginawa ni Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? He served us. No? Kaya yung term na servant dito mga kapatid, or bond servant, ay sa original Greek nito ay doulos. Doulos ang tawag sa kanya. Ini-implies yung complete surrender and allegiance to Christ. Kaya kung servant of Christ ka, dapat nakikita sa iyo na talagang nag-surrender ka sa Kanya. Surrender yourself to Him. Nakatuon yung buhay mo mismo, si Kristo na yon, no? And you serve. Hindi siya yung serve, yung part ito, no? Yung service natin as body of Christ ay kailangan ipinapakita din natin. Kailangan nakikita sa ating buhay. Kasi si Christ hindi naman siya nagkunwari, kundi ipinamuhay niya kung paano talaga siya dapat mag-serve. Nabuhay siya at ipinamuhay niya yung nais ng Diyos, ng Ama, na gawin niya. No? At yun ay dinala niya hanggang sa cross ng Calvary. Kaya this reflects to call for all believers to serve Jesus faithfully as He is the center of their lives. Kaya tayong mga believers of Christ, mga kapatid, we serve faithfully to our Lord Jesus Christ. At siya yung sentro ng buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, God's holy people in Christ Jesus. To all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseer and deacons. Yung Christian sa Philippi, mga kapatid, are referred to as God's holy people. Bakit God's holy people? Kasi yung binild ay na church ni Paul sa Philippi, mga kapatid, si Kristo yung founder nun. Si Kristo yung foundation ng church na yon. At si Christ, mga kapatid, hindi lamang tayo sinave, kundi tayo ay pinababanal ni Christ. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, tayo ay pinababanal ng Panginoong Hesus. Kaya nga, in-address niya ni Paul dito na, to the God's holy people, yung Philippi. At sa atin din sa church, dito sa atin ngayon, mga kapatid, tayo ay people of God. At hindi tayo makakapunta sa Diyos, hindi tayo makakatawag sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. At ang ating Panginoong Hesus ay holy. Kaya tayo ay pinababanal niya rin. No? Hindi pa tayo perfect. Pero dahil sa kanyang ginawa, tayo ay kanyang pinababanal. Dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Kaya yung mention dito, mga kapatid, ng overseer and deacons, hina-highlights dito yung leadership structure of Philippian church, recognizing those who are responsible for guiding and serving the congregation. So yun lang ba ang trabaho ng deacons? Yun lang ba ang trabaho ng pastor, yung overseer, bishop, no? Yun lang ba? Di ba yung binasa natin kanina, mayroon siyang qualification. Ano yung qualification ng isang tagalingkod?
ng Diyos. Unang-una doon, iisa lang ang asawa. Oh, hindi naman sinabing huwag mag-asawa, no? Pero, iisa lang ang asawa. Ano pa? Kailangan siya daw ay iginagalang. Hindi nung nasa loob ng simbahan, kundi yung nasa labas. Alam niyo kung bakit? Para hindi siya pagtawanan. Kaya matindi yung qualification ng overseer at ng deacon. At namumuhay sila ng nag-iingat. Kasi ayaw nilang sila ay katisuran. No? Pero hindi perfect yun. Hindi perfect. Yung ating mga pastors, yung mga deacons. Kaya isa pa sa pinagagawa ni Paul kay Timothy naman, huwag kang basta-basta lagay ng lagay. Alam niyo ba kung bakit huwag basta-basta lagay ng lagay sa simbahan? Kasi mahirap nang alisin kapag sila ay hindi naging tapat. No? Sinusubok, mga kapatid, yung isang nagnanais. Kaya iba yung pagkatawag, mga kapatid, we are God's holy people. Lahat tayo, overseer, deacons, at maging tayo na mga miyembro ng panambahang ito, we are God's holy people. Magkakaisa tayo doon. Pero may tinawag na pastor, may tinawag na deacons, upang sila naman ay mamahala doon sa church na itinatag ng Panginoon. At ang panambahang ito, mga kapatid, we are member of church. Hindi ko na isusunod, baka maging iba na eh. Na kung saan ang ating founder ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo church, miyembro ng church ni Ilosoriano, no? Tayo ay miyembro ng church na itinatag ng ating Panginoong Hesus. This indicates that their holiness and identity as God's people are not based on their own merits, but on their union with Jesus Christ. So yung holiness na mayroon tayo, mga kapatid, ay hindi galing sa atin. Hindi sa dahil magaling akong tao, dahil mabait ako, dahil marami akong natulungan, dahil naging maayos yung buhay ko, kaya ako ay banal, holy. Dahil wala akong big sin, o yung mortal sin na tinatawag, ay ako na ay mabuting tao. Holy na ako. Hindi yon. Kaya ka holy dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Dahil kay Christ, mga kapatid. Through their faith in Christ, they are set apart and made holy because Jesus' righteousness is credited to us. Yung righteousness ni Christ ay ibinigay sa atin. Tinakpan tayo, yung imbis na kahihiyan natin, no? Kinuha ni Christ yung kahihiyan natin na yon. At yun yung ipinako sa cross ng Calvary. At yun ay doon ibinuhos ng Ama yung kanyang puot. Kahiya-hiya tayo, mga kapatid. Pero tinabingan tayo ng righteousness ni Christ. Kaya yung righteousness ni Christ ay na-credit yun sa atin. No? Binigay sa atin yung, mga kapatid. This emphasizes that believers' identity is rooted in our relationship with Christ. We are in Christ. Ibig sabihin nito, we live and act through Him
sharing His life, death, and resurrection. Kaya, mga kapatid, patay na tayo sa kasalanan. No? Tayo ay namatay na sa kasalanan dahil tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesus. Sama tayong namatay doon nung namatay din si Kristo. Pero nung nag-resurrect siya, nung siya ay nabuhay na maguli, mga kapatid, nabuhay din tayo. Kasi si Kristo yung ating buhay. Siya yung ating pag-asa. Nagbigay ng pag-asa sa atin. At yun yung nakakamta natin ngayon. Kaya nandito tayo sa simbahan, nagkakatipon dahil kay Kristo. Nagsasama-sama tayo na bagamat magkakaiba man tayo ng mga naisin sa buhay, pero we are one in Christ. Nagkakaisa tayo dahil kay Kristo. Hindi tayo nagkakaisa dahil sa gusto lamang natin, pero ibinigay yun ng Diyos sa atin. Kaya nga yung grace, mga kapatid, yung number 3 natin, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Kita mo, nadubli pa. Sabi ni Paul, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yung greetings niya dito na grace and peace, mga kapatid, ay sinabi niya na rin that comes from both God the Father and the Lord Jesus Christ. Yung grasya at yung peace ay nagmula sa Kanya, sa Diyos. No? Hindi natin siya nakuha, yung grasya, nang dahil lamang sa ating sarili o sa ating mga ginagawa. This connects Jesus directly to the divine source of blessing. So bakit nga ba may grace? Bakit may grace, mga kapatid? Kasi nagkasala ang tao. So babalikan natin yung Garden of Eden. Pag bumalik tayo sa Garden of Eden, ang tao ay nagkasala. Yan na naman si Pastor, balik na naman doon. Ang tao ay nagkasala at sila ay pinarusahan ng Diyos. Ang kabayaran ng kanilang kasalanan, kamatayan both physically and spiritually. No? Mamamatay sila. Pero ipinadama ng Diyos yung kanyang grasya nung hinango niya, nung si Eve at si Adam ay natagpuan nila yung sarili nilang hubad. No? Ibig sabihin, nakita nila na sila ay makasalanan. At doon, ipinadama ng Diyos yung kanyang grasya. Anong ginawa ng Diyos? Nagkuha siya ng balat ng animal. Siyempre, mabubuhos yung dugo noon. At mamamatay yung hayop na tinanggalan ng skin, animal. At yun yung unang garment, no? Kala nyo, yung mananahi si Aling Liling lang ang unang garment. Hindi. Nauna si God. No? At yun yung foreshadow ng ating Panginoong Hesus. At doon ipinamalas ng Diyos yung kanyang grasya sa atin. So bakit may grasya? Kasi nga tayo ay rebelde. No? Mas tinitingnan natin yung sarili natin. Mas ginusto natin maging Diyos yung ating mga sarili. O si Eve at si Adam. Inalis nila sa picture si Lord. At gusto nilang ma-highlight sila. No? At yung mga rebelde, parehas din ang rebelde sa atin ngayon, yung mga namumundok. Ayaw nila sa pamamahala ng gobyerno, kaya magsasarili silang gobyerno. At ganun din tayo, mga kapatid. We are rebel against God. Rebelde tayo sa Diyos.
At dahil rebelde tayo sa Diyos, pinalabas ng Diyos yung tao doon sa ginawa niyang holy place, doon sa garden. Kaya ang tao, ang tendency nito, palayo na sa Diyos. No? Wasak na ang buhay ng tao. Hindi niya na kayang ibalik yung kanilang sarili doon sa garden. Hindi na sila makapasok doon kasi binantayan na yon, pinabantayan na ng Diyos. So, dahil rebelde sila, na-ruined na yung buhay nila. No? Sablay na, hindi na nila kayang ibalik pamuli yung relasyon na sa Diyos. At dito ipinadama ng Diyos yung kanyang grasya sa kanyang unang nilalang. No? Yung foreshadowing of Redeemer. So dahil hindi mo kaya, ang Diyos yung nagpadala ng Redeemer para tayo ay i-save. No? Para yung nasirang relasyon ay mapanumbalik. Dahil hindi natin kaya, wala tayong kakayanan. Doon ipinapakita ng Diyos yung grace. No? At yung Redeemer na yung mga kapatid, siya yung nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay tubusin. Bago pa man tayo mag-confess that Jesus is Lord, minahal niya na tayo. Before the foundation of the world, He loved us. Minahal niya na tayo. Bago pa man tayo mag-confess o mag-repent, mga kapatid, kasi yung repentance ay hindi galing sa atin yun. Bakit tayo nagre-repent? Part ko yun, Lord. Kung hindi ako nag-repent, hindi ako maliligtas. Kung hindi ka nag-repent, hindi ka maliligtas. Hindi. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para i-confess ng ating mga labi na siya yung Diyos at tagapagligtas. Hindi sa atin galing yun, mga kapatid, kundi sa Diyos. Hinango niya tayo from darkness to light at dito ay pinababanal tayo ng Diyos. Kaya yung dating rebelde, dating ruined, mayroon ng hope dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang Redeemer. At yung Redeemer na yon sa pamamagitan niya, kaya yung mga hinirang ng Diyos, they confessed that Jesus is Lord. They repent dahil nakilala nila si Kristo. Ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. No? Through Scripture. No? Hindi lamang sa sinabi sa inyo ng pastor. Pero si pastor nagbasa ng Scripture at naintindihan niya. Ipinaintindi sa kanya ng Diyos. No? Kaya mayroon tayong, kaya ang bawat isa sa atin ay nagre-repent. Dahil mayroon tayong Redeemer. Kaya yung grace signifies that unearned favor that God gives through Jesus Christ. The ultimate act of grace being His sacrificial death on the cross. No? Doon niya ipinadama. Yun yung ultimate act of grace nung si Kristo ay namatay sa cross. Kaya nga mga kapatid, dahil mayroon tayong Redeemer na nagbigay sa atin ng kakayanahan to repent dahil tayo ay mga rebelde, we have peace. Kaya nga, grace and peace. We have peace, mga kapatid. At yung peace na to refers to the reconciliation with God that Jesus brought through His sacrifice. Diba? Rebelde, ruined, rebellion, repentance, and mayroon tayong reconciled life, mga kapatid. Mayroon na tayong reconciled life. Mayroon na tayong kapayapaan. Kaya bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong aalis dito hanggat di dumarating
yung aking kapalit. At ang tinutukoy niya doon ay ang banal na espiritu. No? Na siya namang tumutulong sa atin ngayon, mga kapatid. Nagtuturo sa atin, nagpapakilala sa atin kung sino si Christ, at tinutulungan niya tayo sa lahat. Kung paano manalangin, kung paano mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. So we have a reconciled life, mga kapatid. Yun ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Through His death and resurrection, believers have peace with God and inner peace that transcends circumstances. Mga kapatid, again, yung grace ay God's unmerited favor. Hindi natin siya na-earn dahil sa kabutihan natin. Pero hindi ko sinasabi na dahil hindi naman natin kayang ma-earn yung grace, magpakasama na kayo. Hindi ganon. No? Kaya ka nagiging mabuting tao dahil may Kristo kang, may sumaklulo sa iyong Kristo. May nagmahal sa iyong Diyos. Kaya ka nagiging mabuting tao, kaya ka gumagawa ng kabutihan sa kapwa mo dahil iniligtas ka ni Kristo. Remember, sabi ng Panginoon, ano man yung ginagawa mo sa mga lingkod ko, ay ginagawa mo na rin sa akin. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. So yung grace, God's unmerited favor, and peace, yung spiritual well-being from God the Father in Jesus, who is presented as central to the Christian faith. At pang-apat, kita nyo, ang dalawa lang yun, naka 4 points tayo. Haba, no? So pang-apat natin, Jesus as the foundation of the Christian life. So siya yung ating foundation. Siya yung matatag na muog. Di ba yung sa pinag-aralan natin kay Peter, siya yung foundation, no? Na kung saan lahat ng mga tinawag ng Diyos nakakonect sa kanya at sila ay nagiging matibay, no? Dahil matibay yung kanilang foundation. Pastor, kunting problema lang nagigiba na ako. Hindi lang pong problema yung foundation na yun, mga kapatid, kundi yung salvation na inalay sa atin ng Panginoon na hindi mawawala sa atin. So in both yung introduction and the greetings, the passage underscore that everything for the believers is tied to Jesus Christ. From service, si Paul and Timothy, yung kanilang buhay, to holiness, at ito naman yung identity to the Philippians. Ilagay natin yung sarili natin doon. Yung mga pastors, yung mga deacons, and the body of Christ, yung miyembro ng panambahan, and to the blessings of grace and peace. So mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ang source of this blessing and the means by which believers live out their faith. Kaya itong passage na ito, mga kapatid, pinapakita dito that the Christian life with its purpose, identity, and hope is rooted in Christ. So mga kapatid, isa pa, yung passage na ito shows that Christian life with its purpose, identity, and hope is rooted in our Lord Jesus Christ. So siya yung blessing ng ating Panginoong Hesus. At siya yung, kung matatandaan natin, yung Abrahamic covenant. Sinabi ng Diyos na kay Abraham na sa iyo magmumula yung magliligtas. At yung office na mayroon sa line ni Abraham
ay yung prophet at saka yung priest na dadaanan nun. At meron tayong Davidic covenant. At dun sa Davidic covenant na yon ay yung king. Diba? Si David ay king. Pinapakita din dun na siya yung ating king. Kaya siya yung blessing sa atin, ang ating Panginoong Hesus. No? In-offer yung salvation na yon ni Christ. Kaya tayo ay nandito ngayon. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang Panginoong Hesus ang ating central to the identity, purpose, and blessings of the believer. True Christians are holy because of their relationship with Jesus. They serve as servants of Christ. We serve as servant of Christ. And the grace and peace they experience come through the work of Jesus Christ. Kaya meron tayong grace, meron tayong peace because of Christ. Everything in the Christian life finds its foundation in Jesus, making Him the focal point of faith, transformation, and eternal life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, O Diyos, dahil sa patuloy na pagtuturo mo sa amin, Panginoon, ng kahalagahan kung bakit kami dapat manatili sa inyo, Panginoon. Lord, wala kaming kakayanan para ma-earn yung grasya. Yung peace, Panginoon, na ino-offer ng mundong ito ay temporary lamang. Hindi siya yung eternal. Pero yung in-offer ng aming Panginoong Hesus, eternal yon, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, ang bawat isa sa amin, dalangin ko, na pagkalooban nyo, patuloy nyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon, yung grasya at kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaisa, Panginoon, sa simbahang ito, Lord. We are one in Christ. Nagkakaisa kami sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Kaya, O Diyos, nawa, sa bawat umaga ng aming buhay, sariwain namin, Panginoon, na Ikaw ang lahat sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang makita, Ikaw ang maitaas, maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Maluwalhati ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Tayo po tayong lahat. O church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with a sword
that makes the wounded whole. We will fight with faith and valor when faced with trials on every side. We know the outcome is secure, and Christ will have the prize for which He died, an inheritance of a nation. Come see the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conqueror has risen. And as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see Him. So Spirit, come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. As saints of old still line the way, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. As saints of old still line the way, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. Makakaupo po muna tayong lahat. Yan tayo dadako naman sa communion at paalala lang muli to those na hindi pa nabaptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, which is initial that you are been baptized sa pangalan ng ating Panginoon, na we discourage you not to take the elements at yung wala pang church o hindi pa nagnanais, na wala siyang balak na maging bahagi ng isang local church, either kung nandito kayo, kung member kayo, napadaan lang kayo, member kayo ng local church sa ibang lugar, okay. At kung, siyempre, isa pinaka-importante ay yung naniniwala tayo kay Kristo. You see, this time, He is offering His body to you. Pero posible naman, itatanggapin mo yung body niya, hindi ka naniniwala sa Kanya. Meron pa ba? Siguro wala naman. No? I assume, wala naman siguro. Nandito kayo, hindi ka naniniwala kay Kristo. So, huwag po tayong tatanggap. This is just, I highly discourage you not to take. At sa mga kids, mga tao, huwag mo po muna. At so, kung nandun po kayo sa lahat ng kategorya yun, pwede na po kayong kumuha. So, bakit nga naminawaringan namin kayo ng mga itong bagay? We take itong ginagawa natin as seriously as possible. Kasi, same as you confess that you believe in Christ, same thing, you accepting na inoffer ni Lord ang kanyang body, na the night na bago siya na hulihin, at alam naman natin ang inahantungan niya ay mamatay siya, kasi yun ang kanyang mission dito na binigay sa kanya ng Ama, that He is to die, offer His body for us. So we take this seriously, pagamat ito ay mga simbolo lamang
So, paalala muli, hindi po yan nagiging katawan ni Kristo. This is just a symbol at is to remember what He done to us. So, ganito po tayo seryoso. Ayan, at gayon din, to pray mamaya, to seek na maging karapat dapat tayo na tumanggap ng bagay na ito. At can we ask Pastor to distribute po ng elements? Sino po? Ano pwedeng makatulong ni Pastor Will? Ayun, si Pastor Nick. Yan, maraming salamat po. Habang didistribute ito, babasahin ko po yung text. Nagmumula sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. Sabi rito, "For I received from the Lord that I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, on the night when He was betrayed, took bread, and when He gave thanks, He broke it, and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, He took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood.'" So, importante yan, covenant in His blood. "Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink cup, you proclaim that the Lord death until He comes. And a warning, whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord." Yan, kaya inauna ko na yung warning. Meron talaga na hindi dapat na gawin. "Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment of himself." So bibigyan ko kayo ng time na to reflect on this, to discern yourself. At yung sermon kanina, which sinabi niya, yung grace and peace nang galing kay God. Grace that He offer His body to us. And then, it was to give that dahil dito, we have peace. Hindi ito yung peace na wala ka lang kaaway sa bahay. Kundi with peace with God, na dati ay kaaway mo. Ngayon, He is in peace with you. So, we have, bigyan ko ng time to reflect on this and the sermon na naarinig natin. Maaari po tayong sabay-sabay na tumayo. And sabay-sabay nating kainin ang tinaway na siyang sisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Purihin ka, dakilain ka Diyos sa kabutihan, katapatan sa atin. Sabay-sabay nating awitin ang doxology. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Purihin ang Panginoon at God bless po sa lahat and happy Lord's Day.